Noong tayo ay nasa elementarya, itinuro sa atin na ang kasaysayan ng Pilipinas ay nagsimula noong Marso 16, 1521, ang araw kung kailan nadiskubre ni Ferdinand Magellan ang ating mga isla. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na bago pa man maisilang ang mga lolo't lola ng mga Kastila, ang Pilipinas ay isa ng sentro ng pandaigdigang kalakalan. Sa isang lugar sa Mindanao, may isang kahariang nakabaon sa limot na kung tawagin ay Kingdom of Butuan. Ito ay hindi lamang isang simpleng tribo. Ito ay isang sopistikadong sibilisasyon na gumagamit ng purong ginto sa kanilang pang-araw-araw na kagamitan, mula sa pinggan hanggang sa palamuti sa katawan at maging sa kanilang mga ngipin. Bakit tila binura ang bahaging ito sa ating mga aklat? Ngayong araw, samahan niyo akong hihukayin ang mga gintong lihim ng ating mga ninuno na magbabago sa tingin niyo sa pagiging Pilipino. Ang lahat ay nagsimula sa isang aksidente. Noong 1976, sa kasagsagan ng isang flood control project sa Butuan City, ang mga manggagawa ay hindi lupa ang nahukay, kundi mga dambuhalang bangka na gawa sa hardwood. Ito ang tinaguriang balangay. Hindi ito basta-bastang bangka. Sa pagsusuri ng mga eksperto gamit ang carbon-14 dating, lumabas ang katotohanang yumanig sa buong mundo. Ang mga bangkang ito ay ginawa noong taong 320 AD. Ibig sabihin, mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, ang ating mga ninuno ay mga master shipbuilders na. Sila ay naglalayag na sa malalawak na karagatan ng Timog Silangang Asya, habang ang karamihan sa Europa ay nasa gitna pa ng Dark Ages. Ngunit hindi lang bangka ang nahanap sa ilalim ng putik ng Butuan. Habang lumalalim ang paghuhukay, lalong nagiging mahiwaga ang lahat. Natuklasan nila ang mga crucibles, mga kagamitan sa pagtunaw ng ginto. Dito nagsimulang mabuo ang isang teorya. Ang Butuan ang Eldorado ng silangan. Isa sa pinakamahalagang ebidensya ng mataas na antas ng katalinuhan ng mga taga-Butuan ay ang Butuan Ivory Seal. Ito ay isang maliit na kagamitan na ginagamit sa pakikipagkalakalan. Ang nakakapagtaka, mayroon itong ukit na sulat na hindi baybayin. Ito ay isang uri ng Ancient Javanese o Kavi script. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapakita nito na ang ating mga ninuno ay hindi lamang marunong magbasa at magsulat. Sila ay international players. Sila ay may formal na sistema ng burokrasya at diplomasya. Noong taong 1001 AD, ayon sa opisyal na kasulatan ng Song Dynasty sa China, isang diplomatikong misyon mula sa Kingdom of Puan o Butuan ang dumating sa korte ng Emperor ng China. Sila ay nagdala ng mga regalong ginto at mahahalagang tela. Ang Butuan ay kinilala ng China bilang isang sovereign state. Isang katayuan na ibinibigay lamang sa mga makapangyarihang kaharian. Dito tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi. Saan nanggaling ang yaman ng Butuan? Noong 1981, sa kalapit na bayan ng Surigao, natagpuan ang tinatawag na Surigao Treasure. Mahigit 8 kilo ng purong ginto ang nahukay ng isang bulldozer driver na si Berto Morales. Ang pinaka-iconic sa lahat ay ang Golden Sash, isang mahabang palamuti na gawa sa purong ginto na tinitimbang ng mahigit 4 na kilo. Ang disenyo nito ay napakakomplikado na kahit ang mga modernong alahero ngayon ay nahihirapang gayahin. Sinasabing ang ginto sa Butuan at Surigao ay kasing karaniwan lamang ng alikabok. Ang mga hari at reyna ng Butuan ay nagsusuot ng ginto hindi para magyabang, kundi dahil ito ang kanilang kultura. Sa katunayan, ayon sa mga tala ni Antonio Pigafetta, ang chronicler ni Magellan, laking gulat nila nang makita ang hari ng Butuan na si Raja Siawi. Ang kanyang mga kagamitan sa bahay ay ginto at mayroon siyang malalaking piraso ng ginto sa kanyang katawan na parang ordinaryong palamuti lamang. Ngunit ang tanong, nasaan na ang lahat ng yaman na ito?
Bakit tila naglaho ang imperyo ng Butuan bago pa man ang tuluyang pananakop ng mga dayuhan? May mga teorya na ang pagbagsak ng Butuan ay dahil sa pagbabago ng kurso ng Agusan River at ang paglakas ng ibang kaharian gaya ng Tondo at Sulu. Ngunit ang mas mahalagang aral dito ay ang ating identity.